Shot? Sabay wagayway ni Warren sa isang bote ng beer. Binigyan niya sina Wade at Joey. Thank you so much, Warren. Nabaling sa ibang subject ang atensyon nila. Unti-unti akong bumalik sa pagkain ko. Pero habang sinusubo ko yung pagkain, ay sumulyap ako kay Wade. Nakita kong palihim din siyang tumitingin sa akin, kaya agad akong nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam na madalas ka pala kinawid, Rina. Pabulong na sinabi ni Liam sa akin. Namutla ako. Narinig ko rin ang ni Wade, kaya napatingin ako sa kanya at naabutan kong umiinom siya ng beer at tumatawa sa sinasabi ng dalawang babae sa tabi niya. Bumaling ulit ako kay Liam. Nagre-review kami noon para sa subject namin. Weak talaga kasi ako pagdating sa ACADS. Tumango siya, pero nakita ko pa rin ang pagtataka sa mukha niya. Close pala kayo? Di ko alam yon. Mukhang hindi mo naman siya nabanggit ah. Akala ko ako lang yung lalaking close mo. Umiling ako. Hindi. Hindi naman talaga close. Napatingin ako kay Wade at nakita kong tulala siyang nakatitig sa beer niya kahit nagsasalita ng nakakatuwa yung isang babae. So, ako lang yung close mong lalaki? Ngumisi si Liam at inakbayan ulit ako. Lumayo ako ng konti at nginitian siya. Siyempre, ano ka ba? Tumawa ako sa reaksyon niyang pagpapapapi ay sa akin. Hoy Liam, ano yan? Pinopormahan mo na ba si Rina? Saway ni Rosin sa paakbay-akbay ni Liam sa akin. Dod, matagal na. Hindi mo ba alam? Tumawa si Liam. Uminit ang pisngi ko. Ikaw talaga, bolero. Totoo ba yan, Rina? Tumaas ang kilay ni Rosin sa akin. Mas lalong uminit ang pisngi ko, gayong nakabaling na silang lahat sa akin. Hey, iwan ko sa iyo. Sabay sapak ko kay Liam. Oy, noon ko pa kaya sinabi sa iyong manliligaw ako. Ayaw mo lang maniwala. Ito talaga, sa sobrang close namin, di na siya naniniwala sa akin. Akala niya nagbibiro ako. Humagalpak sa tawa si Warren at Joey. At oo, 2 years ago, sinabi ni Liam sa akin na gusto niya raw ako. Nagpaalam siyang manliligaw sa akin, pero hindi ako naniniwala. Masyadong imposible. Alam kong nadala lang siya sa mga magulang namin. Kung ini-endorse ng mga magulang ko si Liam sa akin, mas lalo naman akong ini-endorse ng mga magulang niya sa kanya. Siguro ay nadala lang siya doon. Wala din siyang close gaano sa Paris. Ako lang ang laging nakakasama niya. Nako, ganyan talaga si Rina. Hindi yan madaling nagtitiwala. Singit ni Wade sabay inom ng beer. Alam ko yun, Wade. Sabi ni Liam. Kaya nga naghihintay pa rin ako ngayon hanggang sa maniwala siya. Napalunok ako. Is this serious? Oh my gosh. Ang swerte naman ni Rina kay Liam. Sabi ng isang babae sa table ni Warren. Oy. Pagbibiro ng mga babae sabay tawa. Kayo talaga, wag nga kayong ganyan. Oo nga naman, diba Liam? Sinisalos ipagkasundo na kayo ng mga magulang nyo, hindi mo na kailangang magmadali. Singit ni Corinne nang naka-evil smile. Lumaki ang mata ko at nag-eye to eye contact kaming dalawa. Hindi yata nakarating sa kanya ang gusto kong ipaabot na mensahe, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Kasi may negosyo si Liam, negosyo nyo mga Elizalde. Pag nagkataon, pwedeng mag-merge, diba? Oo nga. Sinigundahan pa talaga ni Rosen.
All the best for the only girl of our family. Kinindatan niya ako. Nakipag-high five pa si Liam kay Rosin at kay Corinne. Salamat talaga. Ang babait nyo talaga. Nilalakad niyo ako. Sinapak ko ang braso ni Liam nang bumalik siya sa tabi ko. Ikaw talaga, palabiro. Ngumisi lang siya at tinitigan ako. Tumingin ako sa kutsara ng pinggan ko at dahan-dahan kong nilingon si Wade. Nakita kong kumukuyom yung panga niya habang tinitignan ng bear sa harapan. Bad trip ba siya? Parang kinikiliti ang tiyan ko sa iniisip kong pagkaka-bad trip niya. Bad trip ba siya dahil sa mga sinabi ni Liam? May feelings pa ba siya sa akin? Pero sinabi niyang nakamove on na siya, hindi ba? Arina, you're not a teenager anymore. Pwede ka nang mag-boyfriend. Mas maganda naman siguro sa kakilalang lalaki ka mapunta. Itong si Liam, matino naman at kilala na namin. Kaya, nagkipit balikat siya. Pwede. Tumango pa si Rosin. Isa ka pa, Rosin. Nanliit ang mga mata ko. Nagtawanan sila pero nangibabaw ang tanong ng babae sa table ni Wade. Ikaw, Wade, daming naliling sa'yo ah. Yung model, si Sarah, yung vocalist, at si Sean. Sino ba talaga? Tsaka wala ka pang naging girlfriend sa 3 taon mo sa industriya. Yung hula sa mga tabloid, may non-showbiz girlfriend ka daw at pangalan niya yung nasa tattoo mo. Humalakhak si Wade at umiling sa babae. I want to know. Alam mo yung bagong kanta ng anong banda ba yun, Warren? Tanong ni Rosin. Litche, nananadya pa talaga itong si Rosin. Nakikinig ako dito sa usapan pero sumisingit siya para maiwala yung kwento. Humilig ako palapit sa table nang mas marinig ko. Sana tumahimik minsan si Rosin, lalo na pag wrong timing. Wala naman na, sabi ni Wade. Uwe, showbiz ka masyadong sumagot. Grabe, kasi nakita daw yung model na pumasok sa kondo mo. May picture na kumalat sa internet. Swerte naman. Tapos nagkataon pa na nung nagpicturan, di ba? Sa araw na iyon, umiyak si Sean. Kaya pinaulanan ng hate at mga bash yung model. Oy, kawawa si Zoe sa mga iyon ah. Singit ni Joey. Nabasa ko yung bash sa YouTube. Kahit wala naman talagang inaamin si Sean na may namamagitan sa inyo, nag-assume na agad ang fans na meron at si Zoe yung dahilan ng breakup. Zoe? She's freaking alive. Zoe? With cleanses Joe again. Napatingin ako sa 3 walang kwentang tao sa buhay ko, namely, Rosin, Noah, and Corinne. Yumuko silang 3 na para bang walang narinig kahaling sa akin. Kaya imbis na sila ang pagdiskitahan ko, ay bumaling ako sa babaeng kumakausap kay Wade. Sinong Zoe? Zoe Santiago? Tanong ko. Oo, yung model na si Zoe. May picture kasi na pumunta si Zoe sa kondo ni Wade. Kaya ayon, daming hit na natanggap. Ano ba kasing meron sa inyo ni Zoe? Wala talaga. Sa picture na iyon, hindi lang naman si Zoe, di ba? Kasama niya noon ng manager ng Going South tsaka si Adam. Inedit lang yon at ginawang siya lang mag-isa. Midya. Zoe is freaking model. Sa bagay, inaamin kong maganda naman talaga siya at matangkad kaya bagay sa kanya iyon. Pero hindi ako makapaniwalang hindi ko yon alam. Pero ang tanong ay bakit umiyak si Sean? Uminom si Wade ng beer at nagkibit balikat. No comment. Ontag niya. Parang kinurot ang puso ko sa sinabi niya. Napalunok-lunok ako at napayo ko. Gusto ko pang magtanong pero natatakot akong
Baka pumiyok ang boses ko sa kunting sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. He's keeping secrets. Hindi naman sa alam ko ang lahat ng sekreto niya noon, kasi noon pa man, misteryoso na talaga siya. Pero ngayon, alam mo yung feeling na gusto mong malaman kung ano pa ba ang sekreto niya, pero wala kang karapatang magtanong. I should Google this one. Kung kaya niyang itanggi na hindi si Zoe, bakit hindi niya kayang klaruhin ang namamagitan sa kanila ni Sean? Isa pa, with his every boy, hindi ako naniniwalang na kaya niyang mabuhay sa loob ng 4 na taon na walang naikama. I'm sure meron, kahit isa, pero imposibleng isa lang. Arina, want some? Sabay abot ni Liam sa akin ng isang beer. Umiling ako at tumayo. Oh, saan ka? Hinawakan niya ang kamay ko. May kukunin lang ako sa kwarto. Pagsisinungaling ko. Kahit sa totoo lang, magugugil ako. Hindi na kasi talaga ako makatiis. Nagmadali akong pumunta sa kwarto at kinuha ang iPad. Napunta ako sa iba't ibang sites at hindi ako makapaniwalang sobrang naging trending pala ito. Bakit kasi hindi ko naisipang i-google ang Wade Ribas? Nakita ko rin doon ng isang clip sa The Bush na umiiyak si Shawn Mendes, isang sikat na TV host at artista na nalilink kay Wade Ribas. Nagkakilala di umano si Shawn Mendes at Wade Ribas sa isang exclusive interview niya sa Going South. No comment. Sabay hagulhol. Maganda si Shawn. Maputi at perpekto ang features ng mukha niya. Natural na mapupungay ang mga mata niya at kulay brown ang buhok. Mukhang may dugong foreign. Matagal na siyang sikat, pero ngayon lang ako nagkaroon ng curiosity sa profile niya. Kasing edad kami at nakailang post na siya sa FHM. Maraming nagpapantasya sa kanyang lalaki at patay na patay maging mga babae sa kanya. Ayoko lang magbigay ng komento muna. Let's just wait. It's still a shock to me. Akala ko kasi wala na. Sabay hagulgol. Putik. Pwedeng sabihin nyo na lang ang totoo bakit paligoy-ligoy ang mga matatanggap ko sa mga video na ito? Ano bang meron sa inyo ni Wade? Hindi naman pwedeng tanungin ko siya ng diretso, di ba? Wade, kayo ba nitong si Sean? Oh my God! Kinagat ko ang labi ko, sabay hanap ulit ang video. Nakita kong nakapag-model pala si Zoe sa Fashion Week na siyang magiging first event ko. Binigyan na kasi ako ng puwang para makapag-design doon gamit ang mga koneksyon ng pamilya ko. Ibig sabihin, may chance na magkita kami doon. Nakita ko rin doon ang iba pang artistang na-link kay Wade. May isang teen idol pang may teleserye ang nahayag na ultimate crush niya si Wade Ribas ng Going South dahil gwapo, mabait at misteryoso daw. Pinaulan na naman ng bash ng mga fans sa comment boxes. Back off Julia, laslas ka na. Sana mamatay ka. Huwag mong sirain ang relasyon ng Wade siya. Born in Hell. Ang harsh ng mga kabataan ngayon. Kawawang Julia. May nakita pa akong video clip na scenes ni Sean sa isang movie niya at pinagtagpi-tagpi ito sa mga scenes ng interview at concert ni Wade. Ang ganda ng pagkakaedit. Yung title ay The Rock God and I. Anong kahibangan nito? Hindi ko na malayang kanina pa pala kumikirot yung puso ko sa kakapanood nitong mga video na mukha silang magkasama. Paano pa kaya pag nakita ko na? Dahil pareho silang ayaw magkomento, may nagiging palaisipan sa madla yung tungkol sa kanila. Mas lalong naging misteryos. Mas lalong naging masakit para sa akin. Parang hindi ako makapaniwalang popula ang pisngi ni Wade para sa isang babae. May sasabihan siyang baguhan. May dinala na siya sa alegria na ibang babae at ipinakilala sa pamilya niya. I can't breathe.
Sumakit ang likod ko sa kakapanood at kakasearch ng tungkol sa kanila. At unti-unti ko na lang na-realize na 3 oras ko na pala silang naiwan doon. Nagmadali akong bumalik sa poolside. Napansin kong nandoon pa sila except kay Rosen at Corinne. Medyo may tama na rin si Warren kasi tawa siya ng tawa habang nagigitahara si Liam. Si Noah naman ay nakapikit na at nakasandal sa upuan. Mukhang tulog na yata. Yung mga babae naman ay tumitili na at pinapanood sina Liam at Warren na tumutugtog. Si Wade ay nakahawak lang sa labi niya at tinititigan ng pagbabalik ko. Lumakas agad yung tibok ng puso ko. Sa mga titig niya kasi, pakiramdam ko, alam niya kung anong ginawa ko kanina. Alam niyang nag-research ako tungkol sa kanya. Tago sa kaluluwa ko ang titig niya. Para bang binabasa niya ang utak ko na parang libro. Ayan tuloy, medyo naapektuhan ng paglalakad ko. Magaan at nangangatog ang binti ko sa paglalakad. Nasaan si Corinne? Tanong ko kay Liam. Nakabalik ka na pala. Saan ka galing? Binigay ni Liam ang gitara kay Joey at naglahad siya ng kamay sa akin. Napalunok ako. Noon, sa Paris, tuwing ganito si Liam, hinahayaan ko lang naman. Pero ngayong nandito na ako at nasa harapan kami ni Wade, parang hindi ko kaya. Hindi ko inabot ang kamay ko, kaya siya na mismo ang humablot dito. Sa kwarto. Pasimple kong sabi at pinaupo niya ako sa upuan. Mapupungay na ang mga mata niya. Mukhang inaantok na at may tama na rin. Itinuro niya sa akin ang 2 bote ng Bacardi. Naaalala mo yan? Humalakhak siya. Naubos niyo yan? Kaya naman pala mukhang lasing na sila. Oo, naaalala mo noong sa Paris? Napatingin ako kay Wade na ngayon ay iniinom ang isang shot nito. Yung natumba tayong 2 pagkatapos nating inumin ang isang buti niyan. Tapos, tumawa si Liam habang pinaglalaroan na ang buhok ko. Tapos, hindi niya matapos-tapos ang kwento niya dahil sa pagtawa niya. Umiling ako at natawa na rin. Yun yung pagkakatanggap ko ng offer sa royal gown na gagawin. Nag-celebrate kaming 2 at natumba kami sa labas ng isang bar at pinagalitan kami ng pulis. Oy, censored ba yan? Mukhang may nag-aalab na sin pagkatapos ng matumba. Tumawa ang isang babae. Nanlaki ang mga mata ko at agad itong dumapo kay Wade na ngayon ay tolala na. Liam, hindi ka pa ba aalis? Mariing tanong ni Wade. Ha? Natatawa pa rin si Liam nang bumaling siya kay Wade. Gabi na, tsaka medyo lasing ka na. Baka kailangan mo nang umuwi. Warren? Bumaling si Wade kay Warren. Si Wade naman, masyadong KJ. Sabi ng isa pang lasing na babae na ngayon ay nakakapit sa braso ni Wade at naglalambing. Tumayo si Wade at Warren. Oo nga tol, ihatid na natin itong si Liam. Baka pagalitan pa tayo ng mga magulang nito. Tumawa si Liam nang wala sa sarili. Pwede namang dito ako matulog eh. He's really drunk. Nakapikit na ang mga mata niya at pumipiyok na ang boses niya. Umiling si Wade at sinubukang patayuin si Liam. Diba Rina? I can sleep in your room. Shut up, asa. Galit na sambit ni Wade nang inalalayan si Liam pagtayo. Ha? Sabi ni Liam nang wala sa sarili. Humalakhak si Warren at tumingin sa akin. Pareho na nilang inalalayan si Liam sa pagtayo. Alam mo yung feeling na ayaw ko nalang gumalaw dito sa kinauupuan ko? Na parang gusto ko nalang dumikit dito sa sobrang saya?
Nangihina yung buong katawan ko at di maalis ang titig ko sa mukha ni Wade na seryosong seryoso. Joey, kayo na lang maghatid kay Liam. Isama mo na rin itong mga babae na Rosen. Utos ni Wade kina Warren at Joey. Kinusot ni Noah ang mga mata niya at tumingin siya sa tabi niya. Nasaan si Corinne? Yun ang unang tanong niya. Pero hindi na siya naghintay ng sagot. Kinusot niya na lang ulit ang mga mata niya at bumaling kina Warren at Joey na inalalayan si Liam. Uwi na kayo? Tumayo siya at sinundan sina Warren at Joey. Wade, tayo na. Sigaw ng babae. Susunod ako. Sigaw ni Wade. Nakatayo siya sa likod ko. Gusto kong tumayo para tignan kung maayos bang nakasakay sa sasakyan si Liam, pero nanginginig ang mga binti ko at di ako makagalaw. Bye, Rina! Sigaw ng dalawang babae at kumaway pa. Bye! Ngiti ko at kumaway na rin. Tapos Rina, anong nangyari? Malamig niyang sinabi nang tuluyan nang nawala si Warren sa paningin ko. Ha? Anong sinasabi mo, Wade? Nanginginig na naman ng labi ko, hindi dahil maginaw na. Tumayo ako at hinarap siya ng nakakunot ang noo. Pagkatapos niyong matumba ni Liam, anong nangyari sa inyo? Nanliit ang mga mata ko sa tanong niya. Bakit pa yun importante sa'yo? Tumaas ang kilay niya at nakita kong unti-unting pumula ang pisngi niya at hindi iyon dahil sa alak. Nahuli kami ng pulis, pinagalitan kami. Wait a minute, bakit kailangan mo ng explanation? Mas lalong naningkit ang mga mata ko. You're still in love with me, Wade. Napaatras siya sa sinabi ko. Ako pa rin ang laman ng puso mo hanggang ngayon. Sabi ko sabay turo sa dibdib niya. Di ba, Wade? Hindi siya nagsalita. Hinawakan niya lang ang labi ko. It sends shivers down my spine. Dahil sa panginginig at kiliting naramdaman ko sa kamay niya, napapikit ako. Dahan-dahan niyang pinaglakbay ang kamay niya galing sa labi ko papuntang ilong. Humakbang ako papalapit sa kanya. I can feel him. His heat. I can almost hear his heart. Bahagya siyang tumigil dahil sa paglapit ko, pero pinagpatuloy niya ang paghaplos sa mukha ko. Hinaplos niya ang birds ng ilong ko, ang mga mata ko, ang tainga ko. Naramdaman ko ang pagtindig ng balahibo ko sa mga haplos niya. I know. Ito yung pakiramdam nang hinahaplos niya ako at siya lang ang makakagawa nito sa sistema ko. Siya lang, wala nang iba. Yung tipong haplos niya pa lang nang hihina na ako. Mabuti na lang at nakapikit ako kaya di niya makikita ang namumuong luha ko. God knows how much I miss you. Pero nasaktan kita. Alam kong mahirap magtiwala ulit sa akin. Ngayong pinaniwala kitang nagkunwari lang ako na mahal kita noon. Iniwan kita na wasak at walang mapuntahan. Hinaplos niya ang leeg ko, dahan-dahan. Wala akong pakialam kung makita niya at maramdaman niya ang paninindig ng balahibo ko. Hindi pa ako nakaka-move on. Wade, ikaw pa rin. Dalawang kamay na ang pinagsabay niya sa paghahaplos ng balikat ko. Braso, kamay, tumigil siya sa paghaplos sa baywang ko. Para bang hinanamnam niya yung pagmaterialize ko sa harapan niya. Binaba niya sa baywang ko ang magkabilang kamay niya. Narinig ko ang mabilis na paghinga niya. It's still you to me, Wade. Pumiyok ang boses ko. Hindi ko na maiwasan ang paghigbi ko. Binawi niya ang kamay niya kaya unti-unti akong dumilat. Nakita kong pula ang mga mata niya at pinasadahan niya ng mga palad ang kanyang buhok.
He licked his lips. Huminga siya ng malalim bago pumaling sa akin. Iniwan mo ako noon at pinaniwalang kunwari lang ang lahat. Hindi ako naniwala. Alam mo yon? Hindi. Hindi. Mahal ako na Rina. Sinabi mo sa akin eh. Hindi pwedeng kunwaring lang yon. Pero iniwan mo ako. Puta. Iniwan mo ako sa ere at ngayon magbabalik kang may kasamang iba? Nag-ahalikan kayo sa harapan ko. Nagagawa mo na yun ngayon? Samantalang noon, nakaw na sandali lang ang para sa atin kasi ayaw ng pamilya mo sa akin. Tumaas ang tono ng boses niya. Humiling ako at hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya kaya pabalik-balik ko siyang pinaulanan ng sorry, Wade, I'm sorry. Putang sorry na yan Rina. Ang hina mo talaga. Naiinis ako sa'yo. Ang hina mo. Kaya ayan, pag hinahalikan ka, okay lang. Wala kang boses dyan para tumanggi. Kung ayaw mo. Wait, sorry. Sabi ko, bata pa ako noon. Hindi ko pa alam. Bata ka pa noon? Bakit ngayon nagpapahalik ka pa rin kay Liam? Bata ka pa rin? Kaya okay lang? Kayo na ba? May nangyari na ba? Nakuha niyo na ba yung iniingatan kong virginity mo noon? Damn! Kung alam ko lang na iiwan mo rin ako, sana tinuloy ko na lang yung nangyari sa waig para mahiya ka namang ibigay yan sa iba. Tinhula ko siya. Nangihina ako sa sinabi niya. Humikbi na lang ako. Nakita kong sarcastic siyang umisi. He is really scaring out of me. Para bang sobrang-sobra ang galit niya sa akin. What? I'm a jerk kasi plano kong lukuhin ka noon. Come on Rina, sampalin mo ako. Paghahamon niya, nakalahad pa ang braso niya na para bang naghihintay ng sampal sa akin. Sinong naloko ngayon? Ha? Di ba ako? Sa huli, ako yung naiwan. Lumapit siya sa akin kaya tinulak ko. Tumigil ka na Wade. Nagsisisi na ako. Nasaktan din ako sa nangyari. Living is better than being left Rina. Ngayon, hindi pwedeng pupulutin mo na lang ako bigla dahil bagay na ako sa buhay mo. Hindi pwede. Tinalikuran niya ako at nakita kong pinagsusuntok niya ang pader namin. Tinakpan ko na lang ang bibig ko sabay hagulgol. I know, it's my fault. Ako yung nang iwan at galit na galit siya.